Pagdating sa All-Filipino o Philippine Cup, napakalakas ng San Miguel Beermen. Sa JMF era, alam natin kapag Filipino Cup, sila ang team to beat parate. Dominado talaga ng Beermen ang All-Filipino Conference. Pero pagdating nga lang sa Governor's Cup at Commissioner's Cup, hindi na sila ganun kadominante. Bakit nga kaya? Pag-usapan natin yan at sasabihin ko sa inyo ang rason bakit hindi ganun kadominante ang SMB sa may import na conference. So fresh na fresh pa ang Beermen sa kanilang back-to-back champions sa Philippine Cup. Ito nga ang pang-12 na title ng Beermen sa Fajardo era. Ang 12 titles ni JMF, 8 doon galing sa Philippine Cup. Talagang kampiyon parate itong Beermen kapag all-Filipino. Isang beses pa nga lang sila natatalo dito sa Fajardo era, sa Meralco Bolts pa lang noong 2024. So bali 8-1 ang record ng SMB sa All-Filipino sa JMF era. Pero malaking katanungan nga, bakit nga ba pag may import na conference like Commissioner's Cup o Governor's Cup, laging laglag na ang Beermen? I'm not saying na hindi contender ang SMB pag may import. Siyempre isa pa rin sila sa mga contenders. Pero kasi kung titignan natin sa loob ng 7 taon, from 2019 to 2026, may 19 conference ang PBA, 2 beses lang doon nagkampiyon ng SMB. Noong 2019 Commissioner's Cup at 2023 to 2024 Commissioner's Cup. May malaking epekto rin kasi sa kanila si Justin Brownlee. Sa mga hindi nakakaalam, 6-0 ang record ni Brownlee sa Beermen sa playoffs. Ito nga ang buong history ni Brownlee sa Beermen. 2016 Governor's Cup, first conference ni JB sa Gene Kings, nilaglag nila ang Beermen sa semis. Tapos 2017 Governor's Cup naman, hinadlangan ng Gene Kings ni Brownlee ang Grand Slam ng Beermen. Then 2018 Commissioner's Cup Finals, tinalo nila ang Beermen 4-2. 2019 Governor's Cup, hadlang na naman si JB sa Grand Slam ng Beermen. 2023 Governor's Cup, isinuwip naman ng Gene Kings ni Brownlee ang Beermen. At 2024 Governor's Cup naman, nilaglag ulit ni Brownlee ang Beermen sa semis, 4-2. So malaki talaga ang effect nito ni Brownlee sa Beermen. Pero nito namang recent Commissioner's Cup, wala nang kinalaman si Brownlee. Nalaglag agad ang SMB, hindi man lang sila nakapasok sa playoffs. For the first time since 2014 to 15 Commissioner's Cup rin. Isang ang embarrassing conference yon sa Beermen. Hindi daw sila sanay na ganon. Kahit nga kanilang mga fans ay dismayado na hindi man lang nakaabot itong Beermen ng playoffs noong 2024 to 2025 Commissioner's Cup. Pero after nun, back-to-back Philippine Cup titles ang bawi ng SMB sa kanilang mga fans. Mukhang ang madodomina na naman nila ang mga susunod na Philippine Cup. Pero gusto rin ng Beermen, may domina ang may import na conference. Pag nagawa kasi nila yon, possible na mag-Grand Slam ulit sila. Well, ito kasing nagiging problema ng Beermen. Yung mga nagiging import nila ay hindi nag-fit kay JMF bukod kay Benny Boatwright. Ito ang si Boatwright ay fit na fit kay JMF at sa style ng Beermen. Kaya ito ang plano ng Beermen kunin sa next conference. Ang problema nga lang ay sa April pang tapos ng Korean basketball. Doon naglalaro ngayon si Boatwright. Tas March 11 naman ang start ng PBA. So may mga games na mamimiss si Boatwright sa Beermen kung siya ang magiging import. Pero gets ko naman bakit gustong gusto talaga ng Beermen ito. Nanalo kasi sila ng title gamit itong import. Fit na fit rin naman kasi talaga ang playstyle ni Benny kay JMF. Isa siyang stretch big, 6'10" na matinik sa labas. Mga ganong klaseng import ang fit talaga kay Abay kaysa sa kapareho nito ng laruan. Nag-average si Boatwright ng 30 points per game sa Beermen nun. At saka ang import na nagbigay nga sa Beermen ng title sa Commissioner's Cup sa loob ng 5 taon. So kaya siya ang gusto ni Coach Leo na maging import nila next conference. Baka nga siya ng Justin Brownlee ng SMB. Again, ang pinaka-problema ng Beermen ay una si Justin Brownlee. 0-6 nga sila kontra dito kay JB. Pero may edad na si Brownlee. Who knows kung ilan years pa siya maglalaro sa Gene Kings. Isa pang problema ng Beermen, yun nga yung hirap silang makakuha ng import na mahusay at fit sa kanilang team. Kaya siguro hindi sila ganon kadominante sa Commissioners at Governor's Cup. So kailangan lang talaga nila makakuha ng import na mag-fit sa kanila.
Kapag nagawa nila yon, sa tingin ko, kaya na rin nila magdomina sa may import na conference. Baka makuha pa ni Junmar ang kanyang first Grand Slam. Ayun na lang ang wala talaga sa kanyang resume. So ano masasabi niyo dito mga Beermen fans? Naniniwala ba kayo na kaya rin ng SMP dominahin ang may import na conference? For more PBA content, i-like nyo ng ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.